Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa inyong lahat, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pinabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. Pagbati din sa mga benefactors po o mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Lunes, sa loob ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos pa rin. Ito po ay mula sa ika-6 na kabanata at mga talata 53 hanggang 56. Ang pamagat po ng pagninilay ngayon ay nagsasabing, God displays His power in our sickness. Mga kapatid, bilang anak ng Diyos, taglay ni Jesus ang kapangyarihan sa maraming bagay. Ang kapangyarihan laban sa puwersa ng kasamaan, kung kaya nakapagpapalayas po siya ng demonyo, hindi po ba? May kapangyarihan siya sa kalikasan, kaya napapatahimik niya ang ingay ng karagatan, napapatigil niya ang malalaking alon, humuhupa ang dagat, at nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig nang hindi lumulubog. Kaya sa simula pa, taglay na po ni Jesus ang kapangyarihan ito sapagkat bahagi na siya ng paglikha ng lahat ng bagay na meron sa daigdig. Kaya sinabi nga po ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. John chapter 1 verse 13. Sinabi naman po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas, For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Colossians chapter 1, verse 16. At sa ating pong Ebanghelyo ngayon, pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa karamdaman ng tao. Kaya paglusad pa lang niya sa bangka, ay nakilala na siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang puok sa paligid, lahat ng may sakit na nakaratay, dinala nila sa Panginoon at sila ay kanilang pinagaling. Sabi nga, makahipo man lamang sa laylayan ng damit ng Panginoon, sila ay gumagaling. Kaya mga kapatid, itinuturo ko sa atin, una, that God displays His power. He works to display His healing power in our witness. Kaya anuman po ang hirap na dinaranas ninyo ngayon, o ikaw man kapatid sa iyong pakikinig, kung meron ka man pinagdaraan ng pagsubok, o ikaw man ay may sakit at nahihirapan, ilagay mo ang iyong pag-asa at pagtitiwala kay Jesus. Because God in Jesus works to display His healing power in our witness. God's power that is working for you is always stronger and greater than the power working against you. Sabi ko nga kahapon sa aking homily, turn your worries into prayer and God will turn your problems into blessings. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ilagay natin, ihain natin ang ating sarili, ilapit natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, kahit ang ating mga sakit. Because God works to heal and not to kill. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa, if God is our best doctor,
then prayer can be our best medicine. Because prayer is the best way by which we can establish a strong relationship with God. Prayer is an expression of our dependence on God. Yun po yung ating lifeline. That is our connecting link, ang pagdadasal. Kaya nga, kung ang Diyos ang ating manggagamot, ang panalangin ng ating gamot, that is why, offer your sickness to God and pray for good health. Offer your weakness to God and He will give you the strength that you need. There's never a sickness Jesus cannot heal, and a disease or virus that He cannot destroy, or a disease that He cannot cure. To God's power, nothing is impossible. If sickness and death are consequences of sin, then the best medicine that God can give is forgiveness. Kaya lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, humingi ng lakas. God is our best doctor, and prayer is our best medicine. Pangatlo, sickness is a form of suffering that we can turn into an offering. Pwede naman po talaga yun. Sa isang pagninilay po na ibahagi ko nung una, sabi ko, by turning suffering into an offering, simple ang pwedeng gawin. Remove S and U in the word suffering and replace it with letter O. S, surrender your suffering. U, understand your suffering. And O, obey the will of God even in suffering. Because when you turn your sickness into an offering, God will turn your suffering into a blessing. Diba? Kaya kapag may pinagdaraan ng sakit, kung ikaw may karamdaman, pwede mong i-offer yung iyong pinagdadaanan. Make it an offering for the sanctification of others, for the sanctification of priests, for the conversion of sinners. Pwede mong i-offer yun. Lord, ino-offer ko po itong sakit na nararamdaman ko sa kapagbabalik loob ng maraming makasalanan. Sa gayon, nagkakaroon pa ng mapanligtas na karakter ang iyong pinagdaraan ng sakit. Pero hilingin mo rin ang pagpapagaling. Kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay ipagkakaloob. Kaya mga kapatid, remember that God always displays His power in our sickness. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, bigyan mo kami ng lakas sa aming panghihina, kagalingan sa aming pagkakasakit, at bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya na makita sa mata ng aming pagtitiwala sa iyo na ang sakit ay hindi parusa, kundi pwede maging daan ng aming kabanalan at pagiging matatag sa buhay. Akayin mo kaming lagi na sundin ang iyong kalooban kahit sa mga hirap na aming pinagdaraanan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung niyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Start evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.